nga aga, naimbag nga bigat, ano bang dialect at ano bang lengguwahe, no? Isa lang ang ibig sabihin nun, no? Pagbati, shalom, pagbati po sa bawat isa at yan, sa ating po mga kapatid na nasa online, kaya kamusta po kayo? Okay, at nawa ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon ay ating nararanasan, ano po? At ang patuloy na sa atin, magandang umaga po. Yan. Okay, so parang, yan, okay. So, dahil every Sunday naman talaga isa sa celebration, mga kapatid, tama? Pagpapuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nararapat lang na minsan pa, no, tayo yung mga kapakinig ng mga testimonies mula sa ating mga kapatid na talagang katulad natin ay nagtagumpay din, no, sa loob ng isang linggo. So, syempre, tawagin na po natin ang ating pastora na kadarating lang po kahapon. Pastora Wen, Portugal. Mga kapatid, ayong buntag, magandang umaga po sa bawat isa at salamat sa Panginoon. No? I'm back. Kahapon po ako dumating at I thank God for the safe travel and of course, dati po kasi nung last January, no, nung nag-flight kami, 1:30 yung dapat dating namin sa Jensen. Dahil nagkaroon po ng problema doon sa aircraft ay 6:30 na kami ng gabi nakaabot dahil pinalitan yung aming aeroplano. But then, after that, we always arrive ahead of the schedule. Nung papunta kami doon, the other Saturday, we arrived 30 minutes ahead, no? And kahapon nga, 15 minutes ahead. So, praise God. Kasi I'm always praying, Lord, okay lang magkalubak sa lupa, no? Wag lang po sa ere. So, thanking God dahil wala namang turbulence at maganda po yung aming travel. And I just want to thank God, no, for what He is also doing sa atin pong gawain doon po sa lugar ng Mindanao. Naka-attend po tayo ng kanilang anniversary sa kabuuan po ng Mindanao. And actually po, sabi ko nga siguro sa ngayon ang talagang trend, ano, sa mga venue po natin. Kasi we have been given until March 16, no? Actually, we received a letter, no, that they are parang tawag dito, no? Gusto nila yung church natin doon i-vacate, no? So, something like that. Kaya nga po, inaayos din po natin yung ating mga churches doon sa Mindanao, no? But then sabi ko nga, wala yan because they have any other rights, ano, para gawin yan. Siguro talaga lang, panggulo lang talaga ng kaaway. But then we see to it, ano, na talagang atin pong mga kapatiran doon, atin pong church doon ay maging safe and secure. At pag-pray po natin na totally po, ano, yung pinaka deed of sale noon ay mailipat na po natin ngayon sa Elder GMI. It's either Pulumolok at tayo din po dito magkaroon Elder GMI Tansa, no? So that lahat po natin mga churches ay talagang magkaroon po ng lehitimong lugar, no? So even here, and we keep on praying, no? Whatever the will of God, we will just flow and just move according doon po sa direction na ibinibigay sa atin ng Panginoon. And looking forward, no? Sabi ko nga po, ang atin pong mga churches ay growing even sa Davao. So they will be holding their EGR also this coming Holy Week. And probably will also be there again, ano, to support our first EGR there in Davao. At napakarami pong opening ng mga churches. So, Lord be willing, this coming May 15 to June 15, we will be having again our mission exposure here, national activity. So, yung tipong mga delegates coming from Iloilo, no, Mimaropa, coming from Mindanao. And we have 4 delegates who will be coming, no, to attend the mission exposure.
And also, sa kabuuan po, baka abutin po ng mga 20 participants yan who are willing, no, to really undergo that mission exposure and be sent out after that in the different churches that we are about to open, or yung iba po ay open na. So, ganun po, ano. And looking forward na patuloy po na ma-extend ang ating mga gawain. Hindi lang po tayo magkaroon ng expansion but also extension. And we are really, no, as our vision and mission to really equipping, no, the saints para po maipadala natin in different places. So that is really our mission and vision. And one thing po that I really want to thank God is, siguro po i-share ko na rin about doon po sa naging, salamat po sa prayer po ng bawat isa. Kasi, yun nga po kay Pastora Lily, after her latest MRI, and even in her therapy, sabi nga nung kanyang doctor doon, you celebrate. Kasi sabi nga po doon, the previously reported nodules, no, at the right temporal lobe is no longer seen in the present study, no, like enhancing or completely resolved, no definite enhancing nodules, no remarkable findings seen on study. So, thank you po for all your prayers kasi patuloy na pong nagsasubside, no, yung kanyang mga nodules. So, for the information of everyone here, ang ating pong pastora, eldest sister po namin who were once the cluster overseer in Mindanao, karoon po siya ng stage 4, cancer sa lungs, and it metastasize sa kanyang brain, also stage 4. And actually, tinaningan po siya for 6 months, no? Even yung kanyang nagre-radiation sa kanya. But then, until now, they were really praising God, no? Because she's doing well, and she's really recovering, ano? And our prayer is, bumalik po siya talaga siya sa dati niya at makapag-serve uli sa ministry. Because that was really her passion. So, kaya, medyo magastos nga lang talaga yung kanyang mga treatment, no? So, it costs her million, like something like that. But with God's provision, ay naitatawid po, ano? That is one thing na gusto po nating pasalamatan sa Panginoon. And also my mother, who is already 91 years old, even yung kanyang mga laboratory ay nagiging normal. But maybe then, dahil nga po sa kanyang edad na 91, sino pong gusto pang umabot ng 91 dito? Ay medyo yung kanyang mga muscles po ay nag-ano na talaga, no? Lumiit na po halos, kaya parang almost bone na lang yung makita mo sa kanya. So, sabi nga po na kanyang nepro ay may dementia na rin, no? Kaya malimit ang kilala niya lang po yung isang kapatid na nag-aalaga. Kaya sabi ko nga, mukhang si Gina na lang yung kilala, no? Hindi na si Karen. Okay? So, pag tinatanong, kahit na ako ang kausap, si Karen pa rin, o si Gina pa rin. So, say, Karen po, Nay, like that. Pero, part of it, dahil nagkakaedad na po. But then, sabi ko nga, as she extend her life, may the Lord continue to still strengthen her, no? And still enjoy, no? The added years that was being extended to her. So, yun po mga kapatid, and looking forward po, no, na patuloy po ang paglago ng ating gawain in different churches that we have, and praying also, no, for more manpowers to be added para po sa kanyang gawain. Kasi kung wala pong mariraise na mga manpowers, mahirapan po tayo mag-extend ng ating mga gawain. At marami po ay nagpapa-open po talaga. So, yun po, thank God, no, for all His favor and protection that He's doing, not only for my family but also for the church. So again, glory to God. Salamat po. Praise God. Salamat po, Pastora, at napakasarap mapakinggan, ano po, yung mga patotoo ng ating mga kapatid. At meron pa pong dalawang magpapasalamat sa Panginoon at talagang maaring hindi na talaga mapigilan. Tawagin po natin si Sister Baby Melinda Polido. Nasusulat po. Nasusulat. Kaya lang inabot ako ng alas 3 ng madaling araw. Kaya thank you po Lord sa mga pagmamahal niyo sa akin, sa pamilya ko. At kayo na rin po na mga nagpe-pray sa amin. Thank you po Lord. Amen. Yan, salamat po, Baby. Talaga napakarami pagpapasalamat sa Panginoon.
At yan, marami tayong na free, no, na ililibre dahil yung sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So sinundan pa natin ang sa magpapasalamat, si Ate Aris San Miguel. Ayun, good morning po. Nagpapasalamat lang po kay Lord kasi yung last March 12 po, nadagdagan po yung edad, tatanda pero di tatangkad. Ayun. Nagpapasalamat lang po ako kasi, kumbaga ba, yung simula naging Christian ako, mas nagkaroon ng buhay yung kaarawan ko. Kumbaga ba, kahit wala kang handa, di ka lumabas, napaka-palad ko kasi umabot ako sa age of 32 na malakas, masigla, pero hindi tumatangkad talaga eh. Hindi kaya talaga eh. Pero sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung sa araw-araw na binigay ni Lord sa akin na araw-araw ako may trabaho, pag uwi sa bahay, trabaho pa rin. Yung nakakabangon ka pa rin sa umaga ng malakas, nakakapag-charge ka sa gabi kahit mga 3 oras lang yata yung naitutulog mo minsan. Dahil may pusa nga kami, takbuhan sa madaling araw. Pero awa po ng Diyos, nakakabangon sa araw-araw, nakakangiti, at nakakapag-good morning sa bawat isa. Sobrang napapasalamat ako kay Lord kasi yung patuloy na pagbibigay niya ng kalakasan sa akin, sa pamilya ko. Kaya lagi ko sinasabi kay Lord na, Lord, huwag niyong hayaan na ako'y manghina. Kasi pag ako ang mahina, damay-damay na lahat, hindi na sila makakakilos. Kaya nga, sinasabi ko na lang sa mga bata, dapat kayo matuto kayo sa buhay. Kasi pag hindi ako makakilos, kawawa kayo. Di kayo makakakain, di kayo makakakilos. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Hindi niya ako hinahayaan magkasakit. May sumasakit man sa akin, panandalian lang po dahil sinusurrender ko agad sa Panginoon. In Jesus' name, thank you po. Amen. Yan, salamat Ate Aris. So, 3 napaka-powerful no, mga testimonies na ating narinig ngayong umagang to. Alam ko ang bawat sa atin ay given a chance, ay meron din talagang ipagpapasalamat sa Panginoon. So, kung meron kayo at sa susunod na mga araw, no, sa come this Sunday again, magsabi na po tayo ng ahead. Mag-unahan po tayo sa pagpapaalam no, na magte-testify po ako. Yan, para talagang mai-ready na po ng admin yung ating mga pangalan. So, nakita natin mga kapatid no, iba't iba, no, talaga napaka-holistic ng Diyos. Lahat ng pagpapala in different forms, in different ways ay talagang ipinagkakalob ng Panginoon. Kaya talagang wala tayong dahilan not to worship God dahil ang Diyos talaga ay mabuti. No? And yan, siyempre we would like to welcome ang mag-asawang Blacano. Hello po, kamusta kayo dyan? At sa bawat isa, again, welcome. So, kung meron po kayong mga Biblia, please read with me. Proverbs 3:9-10. Sabi dito, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. So we are encouraged not to give doon sa ating mga tithes and love offerings dahil lagi natin sinasabi, more than we give, pinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Yung hindi kayang i-convert no, sa pera like yung air that we breathe in, no, yung family that we have, everything that we have, mga kapatid, yun ay galing lahat sa Panginoon. Sabi dito, giving generously can be seen as an outward expression of our inward faith. So kung ano yung ating pananampalataya, yun din yung ating pagkakaloob. That shows that we trust God, God's plan and His ability to provide. Meron tayong mga pangailangan, lahat tayo meron yan. No, lahat tayo may kailangan everyday kasi in one way or another, meron tayong mga extensions na nangangailangan din pero alam nyo, pag pinagtiwala sa Panginoon, talagang more than we can give ay kayang ibigay ng Panginoon. So let's give joyfully as we put our love offerings and tithes sa ating basket. Thank you. Halina magbigat sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina
kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Ang kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Ang kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Amen. Let's extend our hands. Panginoon, salamat o Diyos sa pagkakataong makapagkaloob at sa opportunity, Panginoon Lord, na through our love, offerings, and tithes ay mag-glorify ka namin, Panginoon. Lord, use this for the extension of your kingdom at maging sa aming panalangin, Panginoon, para sa gagawin mo, Panginoon, sa aming church. Father God, we entrust them all to your feet, O God, at maging sa mga prayers and petitions, Panginoon, na kalakip ng aming mga sobre. Lord, please honor them, Panginoon, at may it all happen according to your time and purpose, O God. Salamat, Panginoon. Muli, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so last week na tayo ng March, no? palapit na ng Abril. And we are still in the series of the importance of having vision. At siguro sa mga ating narinig, no, sa mga nakaraang mga Sunday worship service and midweek fellowship, nakakakita na tayo, no? Nakikita na natin spiritually, no, yung mga visions na alam mo yon, in our hearts ay kinoconvict tayo ng Panginoon. So with that, no, tatawagin natin ang isa pang bibigay, mga kapatid, ng mensahe ng Panginoon para sa ating theme this month. Tawagin natin, hindi ko alam kung kinakabahan siya, pero tawagin natin ang ating kapatid, Press. Wala tuloy ako, Lawrence Monus. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Ang daming mga nakangiti, oh. Ramdam na ramdam nyo ba? Ako, sabi nga ni Pastora kanina, anointed daw, pero yung kamay ko nag-yelo. Ayan, so good morning po ulit sa bawat isa. Ako po ay nagagalak na, ayan, mga familiar faces, may mga nakabalik pong muli. So ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon at 1 week na lang, 1 week na lang, bakasyon na tayo, Sister Madel. And 1 week na lang po ay tapos na yung school year ng aking mga anak, makakapagpahinga na, makakagising na ng medyo tanghali. Kasi gumigising po kami ng alas 5, 5:15, so para rin po kaming estudyante. And at the same time, nakakapag-exercise na kami. Yan, isa po sa mga vision niya ng mga women's, no? Palakpakan natin yung mga women's na nakakapagbigay na ng oras sa kanilang mga katawan na palakasin, hindi lang magpa-sexy out of course, magpalakas ng katawan. And isa po yan sa ating mga vision. Tama po ba? Ang ating mga kalusugan. Narinig ko kanina si Sister Baby about sa kanyang health, di ba? Isa sa mga ibivision natin yan, yung maging healthy sa ating mga kalusugan. So ako rin po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon at once again, pangalawa na to, no? So these two shall pass, sabi nga nung last time. Honestly po, nakakapatid, talagang parang never magiging ready sa mga ganitong bagay, pero lagi na lang naman nating sinasabi ang kabutihan ng Panginoon ang siyang masusunod kung ano man yung kanyang mga plano. Again, yung vision ng Lord sa atin sa bawat isa, it's up to us kung paano natin siya, kung paano tayo magre-react. Are we gonna be obedient or disobedient? Yun lang naman yun, may two reactions, susunod
or hindi susunod. Gaya nga sabi sa kanta kanina, di ba? Susunod ako sa iyo, ikaw ang maghari. Ayan, so sige po, tayo po muna ay minsan pang manalangin sa Panginoon. Hingin ang kanyang presensya. Father God, once again, salamat Panginoon sa muli pong pagkakataon na kami ay binigay mo sa amin, Lord, na makarating dito, makapakinig ng iyong salita. Salamat, Lord, sa buong linggo na napagtagumpayan namin na ikaw ang aming kasama. May mga times, Lord, na kami ay medyo nahirapan, pero alam namin, Lord, na ito po ay pinahihintulot mo para sa aming kabutihan. Matuto kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, humihingi kami na kapatawaran, kalinisan ng puso, ng aming isip, makalimutan, Panginoon, yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyo. Magawa, Panginoon, masunod, Panginoon, yung mga pawang kagustuhan mo lamang. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kami dinadala rito at makapakinig ng iyong salita. And even, Lord, sa mga naka-online, salamat, Lord, sa technology at hindi kami nawawala na, Lord, ng pagkakataon na makapakinig sa iyo. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong gagabayan at pagpapalain. Sa iyo po namin, Lord, inahabilin ang gawaing ito sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon minsan pa, mga kapatid. Ayan. So, ang oras po ay 8:50. Again, pag nag-topic po tayo, di ko alam kung mahaba o mabilis this time. So, ang tanong ko po, wala tayong pa sa ating display para medyo makasabay po ako. No signal daw, sabi niya. So, ayan. Tanong ko po muna sa ating lahat, why vision matters? Ang dami ng mga definition ng mga nakaraan. Sabi nga, vision, it gives direction. Tama naman talaga, may direction tayo kung saan tayo patutungo. Meron ding purpose, kung ano yung dapat nating gawin, kung ano dapat ang mangyari. It gives us also motivation in both and, of course, yung mga nagle-negosyo. Personal, kumbaga in general life, ang vision ay napakahalaga. Direction, purpose, motivation sa ating personal na buhay at sa iba pa. Yan. So why vision matters? Okay, wait lang. Para mas maganda yung ating illustration, di ba? Why vision matters? Yan. Pero dito po meron. Ayan, ayan. Ano po ang nakalagay dyan? Why vision matters? Tama nga naman. So why vision matters? Nagpalit na. Ayan, so why vision matters? Nakalagay dyan, it gives guidance and clarity. So pag sinabing guidance and clarity, ito apply muna natin in our general mamaya yung sa spiritual, kasi ito ang vision naman talaga is pwede kahit saan talaga. Personal na buhay, sa family, sa company, and also of course sa ating sa church. Guidance and clarity, ang sabi nga, a clear vision helps you stay focused on your goals. Without it, you might get lost or distracted. Malinaw, you might get lost or distracted pag wala kang vision. Number 2, motivation and resilience. Ang sabi nga, when challenges arise, vision keeps you moving forward. Pag may problema, it keeps you moving forward kasi meron kang vision. It helps you push through difficulties because you know what you're working toward. Alam mo kung ano yung ginagawa mo, kaya it helps you push through or malampasan kung ano yung mga dapat nating lampasan. Pangatlo, napakaganda po mga kapatid, it inspires others. Hintay ko yung ayan. It inspires others. Ang sabi nga, a compelling vision attracts people
who share the same values and goals. So kung i-apply natin, especially sa pagja-jogging, imagine mo pag madaling araw pa lang, ikaw pa lang yung nagja-jogging. Somehow motivated ka kasi yun yung vision mo. Di ba? Pero the moment na medyo dumadami yung tao doon sa Anyana, tama po ba? Pag dumadami na, di ba parang mas na ginaganahan ka? Kasi pare-parehas kayo ng vision, gusto mo, pare-parehas kayo maging fit, pare-parehas kayo maging healthy. Ang hindi mo namamalayan, nakailang ikot ka na pala. Di ba? Kasi parehas kayo, sabay kayo, parehas kayo ng pinapangarap. Pang-apat, sabi nga, it provides long-term success. Pag sinabing long-term success, ang sabi nga, those who plan with a vision are more likely to achieve sustainable success. Long-term success. Diba pag lagi tayong nag-exercise, yan. Nagbe-benefit sa atin. Kung binivision natin is makasama pa natin yung anak natin ng mahabang mahaba. Anong kailangan natin gawin? Diba? Be healthy. Baby, diba? Be healthy. Nag-name drop. Ayan. So at least doon mo makikita na yung success mo dahil sa ginagawa mo, na binivisualize mo, gusto ko makasama ang aking pamilya, gusto ko pang mag-guide yung aking mga maliliit na anak. Again, we have to do something, mag-set tayo ng vision para ma-achieve natin yung goal. Pag tinatamad ka, again, it inspires, it motivates you. Pag tinatamad ka, iisipin mo, gusto ko pa nga palang makasama yung aking mga anak. So again, babangon ka, gigising ka, and then, jogging. Okay, so ganun din sa atin on a spiritual life. Actually, ang Panginoon ay meron ding vision sa mga Israelites. Nagpalit na po? Ayan, nakalagay po dyan, God's vision to the Israelites. Ang sabi dito, to be a holy nation and light to the world. To possess the promised land completely. Tandaan natin yung mga vision ng Panginoon dito, ha. At the same time, meron itong mga instruction. To be holy land and light to the world, maging ilaw, hindi lang sa kanila, kundi maging sa buong mundo. To possess the promised land completely. Again, completely. Ang sinabi ng Panginoon, to be free from idolatry and worldly influence. And to live in covenant relationship with God. And lastly, of course, ito yung pinakahihintay ng lahat, to prepare the way for the Messiah. To prepare the way for the Messiah. Sa atin, in present time, ayun, meron na. Ano ba yung mga pinakahihintay natin? The second coming, di ba po? So ito may apply din natin on our present time. Pwede tayong maging light to the world, maging ilaw ng bawat isa, ng bawat pamilya, and of course, outside our family. To possess the promised land completely. Ano ba yung mga dapat nating i-possess? The fruit of the Holy Spirit. Importante po yan sa atin. And actually, itong vision na ito, mga kapatid, nagsimula pa to kay Abram. Actually, Abram pa lang yung pangalan niya. Nagsimula na itong vision niya na ipasa kay Isaac, and then sa ngayon, kay Jacob. So basahin muna natin dito sa Genesis 42, chapter 42, verse 2. Ang sabi kasi ng Panginoon dito, during the night, God spoke to him in a vision. So, Jacob, Jacob, God called. Sabi na ni Jacob, here I am. Sa verse 3, I am God, the God of your father, the voice said, do not be afraid to go down to Egypt. Ito yung pangako ng Panginoon, for there I will make your family into a great nation. Na andun yung vision ng Panginoon, andun yung pangako ng Panginoon that Israelites will become a great nation.
Nasusundan po? Ayan. Ito nga, may ano nga pala ako. Ayan, so ang title po ng ating pag-uusapan is Living with God's Vision, a Call to Obedience and Faith. Na-define na po lahat ng ating vision, malinaw na po sa atin. Pero hindi po yan maisasakotuparan kung wala tayong obedience. Nakapaskil lang yan all the way. The moment na pumunta tayo sa church, may mission and vision na. Pero hindi po yan mangyayari kung wala pong pagsunod sa atin. Malinaw na dapat merong vision, pero importante rin na meron tayong pagsunod. So ang pag-uusapan natin ngayon halos pumapasok kung paano natin susundin yung vision ng Panginoon para sa atin. So again, ang definition ng vision, a God-given direction or purpose for our lives. So the main question dito mga kapatid, are we living with God's vision or just going with the flow? Vision ba ng Panginoon or bahala na? Bahala na. Bahala na. Ayan. And sabi nga, vision comes from the Lord, we are called to obey. So, dito po sa Judges 1, medyo mahaba-haba po yan. So, ibibigay ko na lang po yung konteksto ng Judges 1. Medyo malaki naman po siguro yung text, no? So, ang context po dyan, ang sabi, Judges 1 describes Israel's incomplete conquest of the promised land after Joshua's death. While some tribes were initially successful, again, may mga successful na nakapag-conquer sa promised land doon sa bawat tribo. While some tribes were initially successful in driving out the Canaanites, many failed to fully obey God's command to remove them completely. This failure set the stage for Israel's future struggle with idolatry and oppression throughout the book of Judges. So ibig sabihin may dalawang nangyari doon sa Judges 1. Ito yung merong naging successful at meron din namang mga incomplete. Malinaw kasi ang instruction ng Lord, conquer the Canaanites land, the promised land completely. So ang sabi kasi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 7 verse 2, nakasaad doon, you must completely destroy them. Make no treaties with them and show them no mercy. Ang linaw, di po ba? Make no treaties, show them no mercy. Inutusan ng Panginoon yung mga Israelita to drive out the Canaanites, pero not out of cruelty. Hindi dahil malupit ang Panginoon, but to protect Israel from corruption. Kasi ang mga Canaanites po talaga is talagang bad influences. Sa ating buhay ba naiisip natin yon? May vision ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng Lord, surrender all your bondages. Completely. Huwag kang surrender your habits, bad habits. Yung vape mo. Surrender it completely. Pointer na, ayan. 4 lang po ito. Mabilis lang. Promise. So vision begins with seeking God. Sa verse 1 and 2, ang sabi po dyan, after the death of Joshua, the Israelites asked the Lord, ang sabi nila, which tribe should go first to attack the Canaanites? Nagtanong sila sa Panginoon, Lord, sino ang unang tribo na aatake sa mga Canaanites? And the Lord answered, Judah, yung tribe daw ni Judah, for I have given them victory over the land. Kita nyo yung assurance, kaya ko in-underline yun eh. Hindi pa nangyayari, hindi pa sila umaatake,
meron na agad assurance ang Panginoon. Kailangan mo lang talagang sumunod. Kumbaga may pinapromise ang Panginoon sa atin, malalampasan mo yan. All you have to do is to obey. Pero ang ginawa muna nila, they seek, kasi nung time po na yan, there's parang allocation. So pagka-cross nila ng Jordan River, promised land na. Pero sabi ka kasi, dadali ng Lord ang mga Israelita sa promised land, pero it doesn't stop there, na pag naandun ka na, ay iyon na. Kasi meron ka pang kailangan gawin to drive out yung mga nakatira ron. Malinaw po ba? There's an instruction, pero bago nila gawin yun, na paalisin yung mga Canaanites, sangguni muna. So kung may plano tayo sa Panginoon, anong ginagawa natin? May plano ang Panginoon sa atin, anong ginagawa natin? Gawin ko muna bago ako magsangguni, ganun ba? O seek first muna. Begins with seeking God. So ang ginawa nila, sumangguni muna sila sa Panginoon before going to battle. Kumbaga parang tayo, pag meron tayong misyon, di ba, magpe-pray tayo, the steward's prayer, yung God, what do you want me to do with all you have entrusted me? To honor you and to advance your kingdom. Eh sabi nga, dahil nga, they followed him, kasi ang linaw kasi, yung vision kasi, for I have given them victory over the land. Hindi pa nangyayari, pero nagtagumpay na. So they had success. They had success, mga kapatid. Again, tatanungin ko uli kayo, why vision matters? Kasi doon sa unang nakalagay ay, there's a guidance and clarity. May guide ang Panginoon na kailangan Judas tribe muna yung aatake. At malinaw na Judas tribe yung aatake. Ganon ka-basic yung, ganon kalinaw ang Panginoon na kung isipin mo, bakit hindi yung tribe ng iba, tribe ni Dan, o tribe ng, kasi 12 tribo po sila. No? So again, a clear vision helps you stay focused on your goals. Without it, you might get lost or distracted. Lost. You might get lost. So ang question ko, mga kapatid, sa bawat isa, sa atin lahat, even sa akin, do we seek God's vision before making life decision? I-embrace natin yung tanong na yan. Do we seek God's vision? Tinatanong ba natin ang Lord muna bago tayo umaksyon? Do we seek His approval first? Or ginagawa muna natin bago ka nananalangin? Gaya nga na nabanggit ko kanina, minsan, dami mong gusto. Hindi ka nag-exam. And then, hindi ka hindi ka nag-review. Tapos nag-exam ka. Hindi ka nag-pray. After na exam, Lord, baka naman. Di ba? Minsan ganun tayo out of impulsiveness. Kaya minsan may mga bagay na pine-prevent sa atin ng Lord kasi minsan hindi na talagang kayang mai-reverse. And sabi nga, a clear vision comes, yung malinaw na vision comes when we ask God first, not act on impulse. Ilang beses na po ba tayo nag-fails out of impulsiveness? Ma-recall ba natin? Yung emotions lang Pag nauna sa atin ang emosyon, galit ako. And you think it's the best decision, pero hindi pala. Naalala ko lang po again yung sa aming business, talagang sobrang decided na kami na magtayo nung food truck talaga doon sa Kaibiyang. Sabi namin magkakapatid, talagang this is the best decision. Maraming kasi ang daming motor. Ang daming pupunta doon, di ba? So day by day, kami nagsusupport dun sa Nasugbo, nakikita namin, pag uuwi kami 2:00, walang mga katao, yung mga motor na pumunta ng mga madaling araw, after the few hours, wala na rin. So yung nabivisualize natin, malaking kita dito.
Pero hindi pala. And good thing, mga kapatid, hindi pinahintulutan ng Panginoon na matuloy yun. Kasi kung pinilit namin, bye-bye na yung puhunan. So again, tatanungin ko ulit, do we seek God's vision before making decision? Life decision to, mga kapatid, ha? Buhay natin. Wala po itong restart. Hindi po ito laro. Na huhulog ka ng token to restart, to be continued, to start again. Wala pong saving point dito. Ang saving point natin, andun na yung pinakadulo. So we have to seek God's first. Kung ano yung plano ng Panginoon sa atin, kung hindi yung kung ano yung plano natin, yun yung masusunod. Okay, number 2. Vision requires faith and action. Again, nabanggit na rin po ito ng mga nakaraang Sunday. It requires faith and action. And sabi po dyan sa verse 3 to 4, the men of Judah said to the relatives from the tribe of Simeon, join with us to fight against the Canaanites living in the territory allotted to us. Then we will help you conquer your territory. So the men of Simeon went with Judah. When the men of Judah attacked, the Lord gave them victory over the Canaanites and Perizzites, and they killed 10,000 enemy warriors at the town of Bezek. Yan po ay isa palang town doon sa mga iba't ibang lugar na kanilang na nakaalat sa kanila. Kasi may mga lugar kung saan ka parang ikaw dito ka sa biwas ka, yung isa sa hulugan. Parang ganon, parang tayo may kanya-kanyang lugar kung saan. Ikaw sa Sanghamayor, ganon. Sa Amaya, yan, kay Nanay Lucy yun, sa Amaya. So at nagtagumpay sila sa iba pang mga bayan. Ayan. So malinaw po na it really requires faith. Nagtiwala sila sa Panginoon na si Judah muna yung a-attack. At the same time, nakipag-collab kay Simeon at nagkaroon ng action. Malinaw. They simply obey. Clear kasi yung pangako ng Lord eh. There is a victory. So pag malinaw ang vision, malinaw ang action. Tama po ba? Malinaw ang vision, malinaw ang action. Yung faith mo ay malinaw din. Kasi malinaw sa iyo eh. Kasi di ba pag hindi malinaw, of course malabo. Check mo yung baka malabo pa ha. Kahit ano yun, paulit-ulitin natin, yun talaga eh. Yun talaga. Vision, kailangan malinaw. Yung instruction, kailangan malinaw din. Hindi pa pwedeng, basta dito ka. Paano to? Anong gagawin ko? Dapat pag nilagay ka dito, nilagay ka ng Lord para dito ka. Nilagay ka dyan, alisin mo lahat dyan. So pag nilagay ka ng Lord sa ministry, dito ka. Pero at the same time, linisin mo yan. Hindi po pwedeng, ilalagay kita rito, pero paglabas mo, yun ka pa rin. Nagigets nyo? Mga ministry, members, o kahit saan, sa anong bagay, kailangan there's a complete action na malinaw sa ating buhay. Again, why vision matters? Yung number 3, it inspires others. Nakita yung ginawa ni Judah, in-invite niya si Simeon. Malinaw kasi, aatake tayo dito. Pag nasakop natin ito, yung sayo naman, ang aatakihin natin. Nakita nyo yung there's a collaboration, kasi ang linaw ng vision, di ba ganong kasarap na magja-jogging tayo? Bakit? Ano bang mission mo? Magpa-cute. Hindi, ang mission ko magpalakas ng katawan. Teka, hindi ako dyan. Hanap ako ng iba. Di ba maraming ganun eh. Iba yung
Nandun ka sa area ng jogging player, paano? Papag-cute. Di ba? Again, malinaw kasi pag parehas kayo ng vision, there's a success. Di ba? Malinaw ang success eh. Di ba? Step by that step. Ayan. And sabi nga ito, sa verse na Ecclesiastes chapter 4 verse 9, two people are better off than one, for they can help each other succeed. Napakalinaw po ng mensahe. Two people, or much better, mas marami. For they can help each other succeed. Check mo yung katabi mo kung tinutulungan ka ba niyan. O hinihila ka niyan pababa. Actually, nangyayari yan. Usually, sorry to say minsan nangyayari yan sa mga compound. Minsan, pag hindi kayo pare-parehas ng goal, or pare-parehas kayo ng goal, pero ang goal niya is maghilahan pababa, definitely, mangyayari hilahan pababa. Diba? Kaya, humanap ka ng tao na makakasama mo, na makakakolab mo para mag-success. Diba? Two people are better than one. And sabi nga, pag ang vision ng kasama mo ay parehas kayong lumago sa Panginoon, huwag mo nang hiwalayan yan. Sure win na yan. Kumbaga victory. Di ba? Victory ka dyan, kapatid. Pero pag puro negativity, hindi naman sa sinabing iwanan mo, pero dumistansya ka. Di ba? Kailangan parehas kayo ng vision. Iba yung pa-cute, iba yung pa-healthy, ha? Ayan. So tandaan po natin mga kapatid, another question para sa ating lahat. So again, announcement. April 27 after fellowship, yan, may magkakaroon ng couples ng visit sa Franchise Expo. Kasi, alam mo yun, ang goal ko talaga is all of us talaga magkaroon ng breakthrough financially. And by that, yun nga, nakita ko yung expo na yun. At least magkaroon tayo ng idea na aside, of course, lumago tayo spiritually and financially. Kasi isa yun sa mga mga hindrance sa atin, kaya minsan hindi tayo nakakapag fully commit sa Panginoon. Pero syempre, wag nating kalimutan pa rin na si Lord pa rin yung nagbibigay ng pagpapala sa atin. So, isa po yan na yung umasenso tayo lahat. At sama-sama pa rin tayong makapag-serve sa... Masarap po ba yung ganon? Tayo-tayo and at the same time, mag-reach out tayo ng iba na hindi lang tayo. Kasi kung tayo-tayo lang, mga kapatid, kakasawa din ha. Joke lang. Ayan. Number 2, gaya ng na-share ni Pastor Archie. Ako, ang binivision ko rin talaga, yung masikip na tayo rito, yung dumami yung attendees natin every Sunday, especially midweek. And again, kung yun ang goal natin, ito yung tanong ko sa bawat isa. Gusto natin dumami yung attendees? Are we boldly stepping into God's plan? Or are we hesitating? Paano tayo dadami? Tayo-tayo lang din? Share the gospel. Plano ng Lord yun. Yun yung mission niya. Yun ang vision niya. Nandyan pa po ba ang ating boldness to share the gospel? Kakapanood ko lang kahapon. Sabi doon, how much time Jesus is found in your conversation? How much time? Ilang beses lumalabas sa ating bibig pag nakikipagkwentuhan tayo ito, si Jesus. Even sa ating mga magkakapatid, tayong magkakapatiran, pag nasa labas tayo, how much time? Especially sa ibang tao. May intention ba tayo na isingit sa ating usapin, sa conversation? O tayo yung napapalaot sa mga usapan sa panglabas? Again, yan po yung question para sa ating lahat.
kung ang vision natin ay lumaki, yung ating population. Naalala ko yung training doon sa dysfunctional. I don't know kung how much numbers yung sinabi na gusto mag-increase. Pero yung room na available doon sa church is maliit lang. Parang gusto mag-increase ng 100, 200. Pero na area nila is good for 20 to 50 lang. So again, binivision mo na dumami kayo, pero yung area mo ang liit. So paano? 'Di ba? I-prepare mo na. Kaya tanong natin si Pastora. Pastora, pag talagang lahat naman siguro, no? Ang vision natin goal is dumami. Bili na natin yung lupa doon at magpatayo na tayo ng mas malaking building. Amen po ba? Para pag nag-anniversary tayo, lagi tayong mas maluwag, mas kasya, at mas marami pang may invite. Again, inspire others. Pag pare-parehas tayo ng vision, mas marami tayong magagawa. Pag ang goal again natin is dumami ang members natin, ang attendees, ang may lapit sa Panginoon, dapat we share the same vision at dapat maging bold tayo to share the gospel. Amen po ba? Ayan. Okay, pangatlo. Time check. Maga pa. Yan. Without vision, eto na. Marami tayong bumabagsak dito. Nakataas na yung kamay ko, ha? People settle for less. Pwede rin for comfort. Ang sabi diyan, the tribe of Manasseh, ibang tribe na po ito, failed to drive out the people living in Bethsham, Taanak, Dor, hindi ko alam ang mga words na to, no? Ibleam, Megiddo, and all their surrounding settlements, because the Canaanites were determined to stay in that region. And so 28, when the Israelites grew stronger, they forced the Canaanites to work as slaves. But they never did. They never did drive them completely out of the land. So yung iba, dito na pumapasok yung mga incomplete conquest. Yung iba, instead of ruling the land, they allowed the Canaanites to control it. Naandun sila sa lupa, sa allotted land sa kanila, pero ang may control pa rin, Canaanites. Instead of conquering the land, they live among the Canaanites. They live among. Instead of removing the Canaanites, they live among them and use them for labor. Kaya nung lumakas yung mga Israelita, they forced the Canaanites to work as a slave. So, saan sila nagsettle? Naka-highlight dyan na when the Israelites grew stronger, they forced the Canaanites to work as a slave. Kung isipin natin, just because, ito yung paborito ko, just because doesn't mean. Just because you are strong, doesn't mean you are in full control. Kasi malinaw ang instruction ng Panginoon, drive them out completely. Because there is a future struggle. Dahil magkakaroon ng talagang sobrang bad influence sa mga Israelita, ang mga Canaanites. Kaya malinaw dapat, surrender them all. Flush them out. Drive them away. Make no treaties. Again, not out of cruelty, but to protect Israel from corruption. Dahil later on, there will be an talagang idolatry, yung mga sexual immorality, corruption. Hindi dahil Christian ka na, sa ating buhay na to, hindi dahil Christian na, hindi na yan tatalab sa akin. Di ba? Nakikinig lang naman ako sa mga usapin. Hindi ko naman nilalabas. Nakikichismis lang naman. Pero hindi mo alam, somehow nakokorrupt na yung isip mo. Tama po ba?
Nakaupo lang naman ako sa tropa. Hindi naman ako umiinom. Wala naman. Pero hindi mo alam. Isa lang, shot lang. Di ba? Yung mga movies na pinapanood natin, yan. Mga music lang naman. Kahit naman may explicit lyrics dyan, hindi ko naman yan sinasabi, hindi ko naman yan ginagawa. Again, mission, ang vision natin, mga kapatid. Pag hindi malinaw ang vision natin, we settle for less. We settle for comfort. And yun yung pinakamahirap. Pag nasanay na tayo sa okay na yan, yan, isa sa akala mo safe, no? Okay na yan. Hindi ko kailangang mag-aral na mabuti. Magtatrabaho naman akong mabuti. Okay na yan. Hindi ko kailangang nasa top. Okay na yan. Sanay na sanay tayo dyan. Sanay na sanay tayo. Tayo kasama po ako. Tanong uli sa atin para sa lahat. What compromises are we making today because we lack clear vision? Ulitin ko, what compromises are we making today because we lack clear vision? Tagalogin ko. Tinagalog ko to Sabi, anong mga kompromiso ang ginagawa natin ngayon dahil kulang tayo sa malinaw na pananaw? I'll give you an example. Next Sunday, hindi na ako topic. Iba na. Hindi ko na kailangan mag-aral ng Bible. Yun yung mga compromises sa atin. Sino ba mga guilty dito? Hindi ko naman kayo dahil isa po ako doon, hanggat malayo pa yung schedule ko, hindi muna ako magta-topic. Hindi ba natin ma-vision na kung araw-araw tayo nagbabasa ng Bible at mayroong nagtanong sa atin na confused, ang sabi ng Panginoon, be the light of the world. Hindi ka nakakapagbasa. Paano mo ngayon masasagot? Humingi sa iyo ng payo. Hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa. Paano mo ngayon masasagot? Again, the goal is dumami yung numbers, attendees, pero hindi ka nakapag-aral, hindi nasagot. Paano ngayon? May i-reflect. Nasaan ngayon yung magiging boldness natin? Wala naman akong schedule next Sunday. Kaya pwede akong malate. Sorry sa mga late. In general po to. Sa lahat to. Hindi lang sa Sunday, sa trabaho to. May mga nalalate ba dito? Mga crew ko to dati. Wala naman ako schedule. Ayan. Hindi naman ako opening. Ayan. Pwede akong maging late. Hindi ba natin ma-vision na tayo yung maging role model? Lalo na sa ating mga anak. Yung mga anak natin minsan nalilate dahil sa atin. Kaya nagbabayad sa worship team. Tama ba? Minsan? Sorry sa mga couples. Minsan din kami na-late. Galit na galit sa amin yung aking anak. Kasi magbabayad daw sila 50 pesos. For their funding naman. Pero again, we have to be a good role model. Gusto nating lumaki yung ating anak na paglaki nila, pag sila na yung nagkapamilya, sabihin, napakagandang ehemplo. Gets natin, yung vision natin, in general life, talagang napaka-importante. Hindi naman ako tutugtog next Sunday. Ayan, ito. Hindi ko nakaman kailangan sigurong aralin ng line-up. Worship, ministry. Bakit hindi natin i-vision na anytime ready ako pag halimbawa nagkaroon ng emergency ang mga instrumentalist or ang mga backup singers? Yung mga ganong kompromiso, kasi kailangan importante na malinaw yung vision. Kasi kung hindi, we settle for less, we settle for comfort, at to the point, pag tayo ay nakaramdam na ng comfort, nako-compromise na. Nakakalimutan na natin kung ano yung ating mga plano.
Yung vision mo, yung anak mo hindi magkaroon ng addiction sa cellphone. Pero pag nag-tantrums, or pag nagalit, ayan na, sige na. Huwag mo na lang ako abalahin. Diba? Again, compromise. Yan yung pinaka-delikado sa lahat. Lalo tayong malalaot, or lalo tayong malulubog, mawawala ng vision sa buhay, mawawala ng purpose. Yung purpose ng Panginoon sa atin, lumalabo ng lumalabo. Kasi lagi tayo nako-compromise. Again, tanungin natin sa sarili natin. Marami pang mga example. Kayo po yung makakasagot niyan. Because, yan, lacking of clear vision. Ayan, maaga tayo matatapos, mga kapatid. Number 4. Ito na. Vision shapes the future. Sa verse 34 to 35. As for the tribe of Dan, the Amorites forced them back into the hill country and would not let them come down into the plains. The Amorites were determined to stay in the Mount Heres, Aijalon, and Shaalbim, but when the descendants of Joseph become stronger, they forced the Amorites to work as a slave. Ito po yung tribe ni Dan. Ito po yung pinaka-worst failure sa lahat. Yung iba, si Judah and Simeon naging successful. Other tribes, mga 90% lang ang na-conquer nila. Pero ito po yung pinaka-failure sa lahat. Sa tribe po ni Dan. They didn't even fight back. Yung allotted land para sa kanila ay hindi nila ginawan ng aksyon para sakupin. Because fear na mas malakas yung mga Canaanites para sa kanila. Ang sabi nga, they didn't even fight back. Instead of claiming their land, they allowed the Amorites to push them away. Malinaw kasi yung vision ng Panginoon. Susundin mo lang, atakihin mo lang. Ito, they didn't even fight back. Walang action na ginawa. Merong action. Tumakbo, papalayo. Ang utos ng Panginoon, simple lang. Drive them out completely. Pero bakit ikaw yung lumayo? Sa atin, pinapasurrender sa atin ng Panginoon para magkaroon ng buhay na matiwasay. Imbis na sumunod, ayoko nga. Masarap dito eh. Di ko kailangang madiktahan, di ko kailangang sumunod, yung gusto ko yung mas nasusunod, which is yun yung gusto natin talaga, yung default setting natin yan, yung tayo yung may control. Pero anong ginawa? Tinakasan nila. Hindi nila kinuha. And they thought, okay lang. And sabi pa dito, doon sa Judges 18, sa Dan eventually, nire-recap ko na lang po kasi medyo mahaba po yung story. Dan eventually abandoned their land and migrated somewhere else. So imbis na sakupin nila yung lugar na para sa kanila, they look for another land sa ibang lugar. Somewhere else, they send spy. Nagpadala sila ng spy, mag-spy kayo dyan kung alin yung medyo mas mahina. Parang pag sa atin, pipiliin mo lang kung ano yung susundin mo. Kung ano lang yung madali, yun lang yung susundin mo. So ganun lang ang ginawa nila. Pumili sila ng lugar na mahina, na maganda naman yung kabuhayan, and doon sila nanalo, doon sila nag-migrate. Pero hindi yun yung plano ng Panginoon sa atin. Hindi yun yung plano ng Panginoon sa kanila. So akala nila, they thought na okay na. They settled na. Pero there will be a long-term consequences.
And doon sa Judges 18, kung susundan nyo lang po yung story, sa Judges 18 po ito, Dan became one of the first tribes to fall into deep idolatry. And then upon researching, ito po yung isa pa sa mga consequence na talagang malala. They were later excluded from the list of tribes in Revelation 7. Imagine nyo, lahat ng tribo nakasulat doon. From Judah, Simeon, lahat, hindi ko sa ulado, no? Pero yung pangalan, yung tribo ni Dan, doon sa Revelation 7, wala yung listahan. Imagine nyo, wala yung listahan mo doon sa mga pumasa. Gaano kasakit? Dahil meron kang bagay na hindi ginawa. Nag-exam ka pero hindi ka nag-aral. Sabi ng Lord, mag-exam ka, pero kailangan mo mag-aral. Hindi mo ginawa mag-aral, tapos eto na. Pag-check mo ng listahan. Ano apelyido mo? A or B? Nasa C ka na, hindi mo pa rin makita yung apelyido mo. Gaano po kasakit na mawala ka sa listahan? Okay lang. Masakit ba? Hindi. Yung mawala na hindi ka kasama, ito na lang, hindi ka kasama sa outing. Oh, hindi ka kasama sa Tagaytay. Gaano kasakit na hindi ka invited? Nasa listahan ng Lord, oh. Saan ang pangalan ko dito? Ako yung kasama ako sa 12 tribo, pero bakit wala yung pangalan ko? Because simply of disobedience. Completely tinalikuran nila yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung another question or reflection sa atin. Our choices today affects future generation. Paano ko po nasabi nga? Again, kung ang vision natin ngayon is mapalaki ng maayos ang ating mga anak, at pag hindi po natin nagawa yon, next generation natin. Lord, gusto ko nang mabago yung aking buhay, yung aking pamilya, yung cycle ng family ko. Lagi na lang ganito. Gusto ko mabago na. Para pag nag-start ako, makat na yung chain, yung poverty, yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral, yung lagi kaming nag-aaway out of impulsiveness. Gusto ko pag nagtayo ako ng family, ganito na kami. Again, ma-achieve mo yon, depende sa ginagawa mo ngayon. Kung ganun ka pa rin, tinutuloy mo pa rin yung nakasanayan nyo, for sure, wala ka dun sa listahan. For sure, yung binivision mo ay maaring iba lang yung maka-achieve. Hindi sa lineage mo. Our choices today affects future generation. Tandaan po natin yan. Huwag po nating isipin na yung para sa atin lang. Ang isipin natin, ginagawa natin ito para sa susunod natin, sa ating mga anak. Yung mga anak natin na gusto natin, magsuserve ka na lang. Iba na yung iintindihin mo. Hindi mo na iintindihin to. Naalala ko lang noon, lagi ko sinashare sa mga anak ko, ang iintindihin nyo na lang is mag-aral. Kasi noong time natin, tayong mga magulang pa before, sa amin, iintindihin mo pa kung anong uulamin namin. Iintindihin mo pa kung may baon ako bukas. Iintindihin mo pa kung ano isusuot ko. Elementary ako, never ako nag-uniform. Civilian all the way. Ganong bagay na ginawan mo ng paraan, sa tulong siyempre ng Panginoon, ginawan mo ng paraan para matapos na yung cycle. Hindi ako nakapagtapos, pero I'll make sure yung mga anak ko mapagtatapos ko.
Amen po ba? Napakasarap noon na hindi ako nakapagtapos pero yung anak ko may diploma. Out of poverty bago biglang may doktor. Di ba? Dapat we need to visualize. Mag-start tayo ngayon because it will affect our future generation. Kung makita mo, laging andun pa rin yung apelido mo. Aransanso, Bonus, si Kabahog, di Duterte. Yun. Lastly, ito ang tanong ko, mga kapatid. Ayan, are we living a legacy of faith or are we losing God's vision? Nag-iiwan ba tayo? Legacy bang iniiwan natin? Or baka pagdating ng panahon, yung time naman ng anak mo, si Papa kasi, si Mama kasi, nag-away, naghiwalay. Di ba? Hindi kasi nagsikap. Si ganito kasi, alam mo yon, yung imbis na yung anak mo, pinupuri ka, nakahiga ka na nakalubog ka na sa lupa, sinisisi ka pa. Di ba? Isipin natin yun. Legacy dapat yung iniiwan natin. Hindi utang. Di ba? Yung pa isa. For our conclusion, ayan, tapos na po tayo. So dapat pag conclusion, may music na, no? Tama ba? Ayan. For our conclusion, ayan. Sabi yung mga kapatid, no? Napakabuti ng Panginoon. Ayan. Without God's vision, napakasimple lang. We fall into compromise. Katulad ng Israel, we are called to fully follows God's vision. Avoid compromise and live with obedience. Obedient heart. At pag ngayon, hindi kaya ng puso mo, pag-pray mo lang sa Panginoon, Lord, give me an obedient heart. Gusto kong makasunod. Gusto ko yung generation namin ay mabago na. Kaya mga kapatid, pag inuna natin yung ating sariling kagustuhan, again, we fall into compromise. If we settle for less, we fall into compromise. Tandaan natin, it will affect hindi lang ikaw. Generation after generation after generation. And somehow, iniisip ko rin dati talaga eh. Mayaman pala kami. Yung lolo ko nga, yung pangalan niya doon sa may elementary school, nakalagay doon, Paulino Bonus. Wow, proud na proud ako noon. Every time nadadaan ako sa school, from high school, elementary, lolo ko yan. Minsan, niisip mo ganun, pero what happened? Ano nangyari? Hindi because, I'm not saying na pwedeng sabing nagsisisi ka, may sinisisi ka. Pero yun nga, yung generation mo kasi kailangan talaga legacy ang iiwan mo. Yung positive yung legacy. Huwag nating hayaan na ang mundo yung palaging nasusunod. Gaya nga yung kanta kanina. Actually, sabi ko, ano yung ipapakanta kong kanta? And sabi ko, ipakanta ko kaya yung ikaw yung maghari. And then pag-check ko doon sa message ng lineup, nakalagay doon, ikaw ang maghari. Kasi kailangan naman talaga yung Lord yung susunod. Si Lord talaga dapat yung maghahari. Kaya we need to avoid settling for less. Dapat laging excellent. Hindi lang para sa akin kasi nagsusumikap ako para may pangkain ako ngayon. No. Magsusumikap ako para may ipon ako para yung susunod na henerasyon may one step ahead na. Diba? Avoid settling for less. Si Lord ang hayaan nating nasusunod. Siya dapat ang hari ng ating buhay kasi may purpose siya sa iyo. May purpose siya sa atin.
May victory, mga kapatid. May victory sa dulo. There's a light at the end of the tunnel. Madilim yan sa una. Yung tunnel, akala mo yan, mahirap. Pero ang totoo niyan, dinala ka ng Panginoon doon. Dinala ka ng Panginoon doon. Kasi yung tunnel na yun, shortcut yun to success. Malayo ba yung kaibiyang nung naayos na yung tunnel, di ba? Mas mabilis na. Kailangan lang nating lumusot. Daanan natin yung dilim. Ang instruction ng Panginoon, diyan ka dumaan. Kasi pag dumaan ka pa ng Tagaytay, mapapalayo ka pa, mahihirapan ka pa. Dumaan ka lang, huwag kang matakot. Madilim yan sa una, pero paglampas mo doon, beach na, summer na, di ba? Holy Week na. Ganun lang. May instruction na medyo mahirap, pero kailangan lang nating sumunod. Amen po ba? So minsan pa mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. At inaanyayaan ko po ang bawat isa na muling tumayo at tayo'y umawit. Awitin natin yung invite ng
Mga kapatid, salamat. And that will be the second to the last topic that we had. So meron pa tayo isang last one. No? May Sunday pa tayo, no? Fifth Sunday. So, yan. Para mabuo yung buong theme no, ng ating the importance of having vision. Napaka-importante po niyan. Kasi hindi mo alam kung where to go, no? Kung tayo ay walang clear vision ng ating pupuntahan, patutunguhan. So mga kapatid, meron lang po tayong mga ilang announcements. So 10 o'clock, 10 o'clock, tama po itong oras ko? 8:55. Okay? Ay, hindi, mali. 10 o'clock nga. Dahil, yun nga, it's a mid of the week, kaya nga midweek fellowship, no? We get the chance, mga kapatid, na makamusta ulit yung ating mga kapatid at nag-update tayo ng ating mga patotoo at mga testimonies, no? And then, yung pong mga pledgers, so muli patuloy. Papuri, Panginoon, ay aming ibinabalik sa iyo, Panginoon, sa umagang to. And Lord, as we raise our hands, O God, Lord, we ask for an open heaven, O God. Anoint our prayers, Jesus, and anoint our heart's desires, Lord, in accordance to your will, O God. And as we lift our hands, may the strength of God sustain us. May the power of God preserve us. May the hands of God protect us. May the way of God direct us. And may the love of God go with us this day and forever. Amen and amen. Panginoon, maraming salamat. We entrust to you everyone, O God, at hayaan mo, Lord, na sa dating na Panginoon na linggo, sabay-sabay kayo magpapasalamat muli, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa mga bagay, Panginoon, na iyong dinadagdag sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Ingatan po ang aking mga kapatid, ang aming mga anak, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ang aming mga gagawin sa maghapong ito and the rest of the week, O God. Salamat, Panginoon, ang papuri, parangal at pagdakila sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen! Dakila at kailanman God bless everyone! di mahihigitan God bless! ang